Facebook friends, tila hindi nauubusan ng style ang drug syndicates sa pagpupuslit ng droga. Pati children's books ginagamit na rin. Sa operasyon ng NBI Special Action Unit sa Pasay City, nakumpiska ang mahigit 3 kilong cocaine na nagkakahalaga ng 17 million pesos. Nakatago ito sa front at back cover ng mga libro. Sabi ng NBI, galing sa West African Drug Syndicate ang drugs. Hinuli ang 3 suspects na sina Maria Clara Bedico, Alvin Avila at Antoinette Mendiola. Sabi ni Bedico, hindi niya alam na drugs ang dala niya. Ang alam daw niya, alahas ang dadalhin niya pa Thailand at Brazil. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang pahayag ng ibang suspect. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ilang Pinoy naman ang nainis dahil sa maling credits ng Lonely Planet, isang travel guide sa kung sino ang gumawa ng ating Banawe Rice Terraces. Sa isang video na ipinpublish ng Lonely Planet, abay sinabi nilang mga Chinese ang gumawa ng rice terraces 2,000 years ago. Tinake down na ng Lonely Planet ang video na yan, pero marami ang nakapag-screenshot. Iniimbestigahan na raw ng Lonely Planet ang insidente. Paglilinaw lang po mga kapuso, ang Banawe Rice Terraces na napabilang sa UNESCO's World Heritage List ay 100% Filipino-made. Sa Negros Oriental naman, 14 na magsasaka ang napatay sa magkakahiwalay na operasyon kontra krimen. 8 sa kanila ang napatay sa police operation sa Canlaon City, 4 sa Manhuyod at 2 sa Santa Catalina. Sabi ng PNP, lehitimo ang kanilang naging operasyon. Nakunan daw ng armas ang ilang magsasaka. Pero sabi ng pamilya ng mga biktima, hindi nanlaban ang kanilang mga kaanak. Iniimbestigahan na ng Commission on Human Rights ang insidente. Sa Dumaguete City naman, isang baby ang tinangkang itaka sa ospital ng kanyang ama. Umakyat pa sa bubong ng Negros Oriental Provincial Hospital ang lalaki, dala ang kanyang sanggol. Ayon sa uploader, inakala ng lalaki na patay na ang kanyang anak, kaya niya ito tinangkang itakas. Hindi na inireport sa pulisya ang insidente dahil may problema umano sa pag-iisip ang lalaki. Ligtas namang nabawi ang baby. Dahil naman daw sa panghihipo, ipinosa sa poste sa kanto ng EDSA at Mapagmahal Street sa Quezon City si Mark Anthony Ferias. Kwento ng kanyang nabiktima, hinipo ni Ferias ang kanyang bandang likuran. Inamin naman ni Ferias na nahawakan niya ang babae pero hindi niya raw ito sinasadya. Nagkataon namang may pulis sa lugar kaya agad na nakapagsumbong ang biktima. Ipinosas muna ang lalaki sa poste dahil nagpupumiglas daw. Kinuha rin siya ng magdatingan ang iba pang pulis. Mahaharap sa reklamo ang suspect. Magkikita bukas sina pambansang kamao Manny Pacquiao at ang retired boxer na si Floyd Mayweather Jr. Ayon kay Senator Pacquiao, hindi niya alam kung ano ang pakay ni Mayweather sa pagpunta sa Maynila. Pero posibleng tungkol daw sa boxing ang pag-usapan nila. Bago ang meeting na ito, bumisita sa Boracay si Pretty Boy para magbakasyon. And speaking of meet-up, na-meet ni Dabarkad's Maine Mendoza at Paulo Ballesteros si Apo Wang-od. Si Wang-od ang 102-year-old last and oldest mambabatok ng Kalinga. Si Paulo nagpatattoo pa kay Wang-od at katulad ng ibang lalaking nagpatattoo, naranasan din daw ni Paulo ang naughty touch ni Wang-od. Sabi pa ni Paulo, and I quote, "Mabilis talaga ang kamay ni Apo Wang-od." Kahit hindi nagpabatok, todo support si Maine kay Paulo. Nagpunta sila sa Mountain Province para sa kanilang episode sa Lenten Special ng Eat Bulaga. Excited ang ilang netizens dahil 4 na araw ang holiday for this month. Walang pasok sa April 9, araw ng Kagitingan, at sa April 18, 19, and 20 sa Holy Week. Tinanong din ng isang netizen kung holiday din ba ngayong April Fool's Day. Meron namang nagbabalak ng makipag-date. At of course, ang inaabangan ng marami ang extra pay kapag pumasok sa trabaho. Anong masasabi nyo mga kapuso? Feel free to comment below. At para sa ibang top stories for the day, visit our website and social media pages. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin via Facebook Live. Ako po si Rida Reyes. Click the share button now.